Aprobado na ng Bicameral Committee ang 2026 National Budget. Sa detalye, nasa linya ng telepono si Willie Delgado Jr. Willie. Sa kabila ng ilang beses na pagkakaantala, opisyal ng tinapos, kapwa ng Senado at Kamara kaninang pasado alas 2 na madaling araw, ang Bicameral Conference Committee meeting sa panukalang 6.793 trillion peso budget sa 2026. Para kina Finance Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian at House Appropriations Committee Chairperson Micaela Swansing, tagumpay nilang naresolba sa BICAM ang lahat ng hindi pagkakaunawaan sa panukalang budget. Sabi ng dalawang opisyal, ito'y kasiguruhan na walang magaganap na reenacted budget at may pagmamalaking ang budget na bumasa sa BICAM ay tutugon sa pangailangan ng bawat Pilipino. Ilan sa mga napagkasunduan sa BICAM ang pagdaragdag ng pondo sa Office of the President mula 27.28 billion pesos sa House version ng General Appropriations Bill, iniakyat ito sa 28.02 billion pesos. Ang Kongreso naman mula 37.19 billion ay ginawang 38.60 billion sa 2026. Ibinalik naman ng BICAM ang pondo ng OVP base sa nakasaad sa 2026 NEP o National Expenditure Program na aabot sa 889 million. Sa bersyon ng Kamara, 733.1 million lamang ang inila nilang pondo sa OVP, pero sa panukala ng Senado, ibinalik ang pondo sa NEP level na 889.2 million na kalauna na inaprubahan naman ng BICAM. Tinakpan ng dalawang leader ng BICAM na ang panukalang budget ay malinis sa katiwalian, walang overpriced na proyekto at dumaan sa mahigpit na pamantayan ng transparency. Sa huling araw ng BICAM, tinalakay ang budget ng DPWH, mga unprogrammed appropriations at iba't ibang special purpose fund. Matapos sa mga reconciliation, ibabalik ang BICAM version ng sa Kamara at sa Senado para i-ratify bago isumite sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. para lagdaan sa target na December 29. Aminado naman si Gatchalian at Swansing sa hamon kung agad itong mara-ratify dahil may ilang mambabatas ang posibleng nakabakasyon na. Kaya dapat tiyakin ang pagkakaroon ng quorum. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Willie Delgado Jr. Nagsagawa ng dialogo at delivery rollout ng mga inabandonang balikbayan boxes ang Bureau of Customs. Sa detalye, alamin natin yan mula kay Mari Ocampo. Mari. Pinasinayanan mismo ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang inspeksyon at pagsisimula ng delivery ng mga inabandonang balikbayan boxes sa Manila Port ngayong araw. Nasa higit 100 at 40,000 containers ang naglalaman ng 50,000 hanggang 130,000 balikbayan boxes, depende na lang sa laki at sukat nito. Target ng BOC na mapadala ang mga balikbayan boxes bago ang Kapaskuhan o sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Kinumpirma ng BOC na walang babayaran ng mga kaanak at pamilya ng OFWs na naapektuhan ng kapabayaan ng international shipping companies. Kasunod ito ng pagkumpas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 30 milyong pisong budget para sa door-to-door shipping ng mga naturang boxes. Ayon kay Nepomuceno, nakipag-ugnayan na siya sa National Bureau of Investigation para mapag-aralan ang pagsasampa ng large-scale estafa laban sa tinatayang 11 consolidator na pinaniniwalaang nabigong magbayad at nagpabaya sa mga balikbayan box. Maglalabas din ang BOC ng opisyal na listahan ng mga banned international shipping companies sa kanilang website. At yan muna ang ulat maan. Ako si Mario Campo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Mari Ocampo. Good news sa mga kwalipikadong miyembro ng Social Security System. Inunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bukas ang state-run pension sa mga emergency loan. Dagdag ng Pangulo, mayroon tong 6 months na moratorium. Naunang inilagay ng buong bansa sa state of national calamity nang matamaan na magkakasunod na sakuna na lindol at bagyo ang bansa. Ayon sa Pangulo, maaari naman na mag-avail nito mga miyembrong kwalipikado mag-check lang sa SSS app o sa kanilang website. At yan ang mga balita na kalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa free-to-air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan sa Arangkada Balita mamayang alas 5:30 ng hapon. Ako po si Maan Makapagal. Magandang hapon.